Okay, Alpha Adventurer, papakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-estimate ng timbang ng kambing gamit ang medida. No? I understand sa ating mga small scale or small hold o kaya yung mga semi-commercial na goat farms ay karamihan walang weighing scale. Yung weighing scale na kung saan kakasya yung isang buong malaking kambing, isang buong baka, kabayo, kalabaw. Wala, karamihan sa mga small hold tsaka semi-commercial farms walang ganon. So ito yung diskarte kung paano mag-estimate. Ipapauna ko na rin na ang sinabi kong word ay estimation. So wag naman ninyong i-expect na nag-estimate tayo pero gusto nyong makita kung ano yung lumabas sa estimation ay siya ring lalabas na numero sa digital weighing scale. So hindi mangyayari yon. Pero at least sa pamamagitan nito, meron tayong basihan sa pag-estima sa kanyang timbang at hindi yung tinitingnan na lang natin ng baka, kambing at hinuhulaan natin kung ano ang kanyang timbang. Mas maano yon, mas mababa ang accuracy rate ng ganong diskarte. Ito naman, itong papakita ko sa inyong pag-estimate gamit ang medida ay naimbento ito ng mga animal scientists. So hindi ito ano lang, pinauso lang ng kung sino-sino. So may scientific basis sila dito. Okay? Ang gagamitin natin ay inches, hindi centimeters. Pwede rin namang centimeters pero i-convert mo pa into inches. So para hindi mo na pahirapan ang sarili mo sa conversion, inches na kaagad ang gamitin natin. So nagpadala ako ng 2 kambing dito sa bahay para lang ma-demo ko sa inyo ito. So, papakita natin sa inyo. So, ito yung Anglo-Nubian na back, hindi pa sila kumakain, tamang-tama, mame-measure natin, may estimate natin kung ano yung approximate niyang timbang, live weight na hindi pa kumakain. So, inches, no? 2 parte ng kambing ang susukatan natin. Yung kanyang heart girth na tinatawag, heart, puso, girth, G-I-R-T-H, 2 words yon, heart girth, circumference ng kanyang katawan dito, no? Palibot yan. Sa likuran ng kanyang front legs. So inches. Ayan ha, inches. Ida-drop natin doon. Kung yung kambing ninyo ay hindi sanay na nadidikitan ng ganyan, magpatulong kayo. May mga kambing kasi talaga na ano, magaslaw, no? O eto, nasanay sila sa tao kaya ayan, steady sila. So ngayon, kung yung kambing naman ninyo ay mabalbon, kailangan higpitan ninyo, isnag ninyo. Higpitan ninyo para hindi maisama yung umbok na gawa ng balbon sa computation. Ayan. Close up muna para makita nila. So in this case, ang tumama yung saktong higpit lang, ano, hindi yung higpit na halos di na makahinga ang kambing naman. So ano lang natin. So lumampas ng 30 pero gawin na lang natin 30 for the sake of demonstration lang ha. 30. Ayan. Now, yung pangalawang parte ng kambing na susukatan natin, pakita mo dito na, yung buong kambing. Right, lumayo ang kambing yan. Itong kanyang haba ng pinakadulong bahagi ng likuran ng kambing, which is ito, ilalim ng kanyang buntot. Tapos dito naman, itong dito sa kanyang shoulder, dulo-dulo yan, shoulder. Kaya kapag nilapat natin ng medida, pag ganyan ang ayos ng medida, hindi siya diretso, ano, hindi rin ganon. Siyempre wala naman dito yung shoulder ng kambing sa baba, no? Ayan. So in this case 26, no? Kanina yung heart girth niya 30 inches, tapos ito nasa 27 brother, 27 inches, no? So paano natin makakompute? Yung heart girth niya ita times 2 lang natin, so 30 times 30. Tapos i-multiply natin doon sa 27 inches na haba, no? Haba niya. So yung heart girth times 2 times yung haba niya dito. So sa arithmetic, 30 times 30 times 27. Okay, 30 times 30 times 27, i-divide mo ng 300. So ang kalalabasan nun, i-divide natin siya ng, kasi pag 30 times 30 times 27, dinivide mo ng 300, ang kalalabasan nun pounds, no? Sa US kasi, no? Pounds ang metric system nila doon. Sa atin mas
kaano natin, mas sinusunod natin yung kilograms. So paano natin i-convert into kilograms yung pounds? So i-divide lang natin by 2.2. Kasi sa isang kilo merong 2.2 pounds. So 30 times 30 times 27 divided by 300, i-divide mo na i-divide mo na naman ng 2.2. At ang resulta, yun ang kilograms niya. Okay? So ganun din, kahit dun sa Bower, pakita ko sa inyo dun. So ganun din ang pagme-measure, ano? Kukunin lang natin yung kanyang heart girth, kung ilang inches yan. So, in this case, nasa 34. Tapos yung kanyang haba, hanggang dito sa ano niya, shoulder, 28. So 34 times 34 times 28 divided by 300 divided by 2.2. Yung resulta nun, yun ang approximate na kilograms ng kambing. So balik natin dito kasi medyo malilim. So ayan, naipakita ko na sa inyo kung paano mag-estima ng weight ng kambing, ano, gamit ang medida natin. Okay, so naiintindihan nyo na ngayon kung bakit dinidivide ko ng 2.2, no? Para makuha ko sa kilograms. Okay, basic conversion lang naman ng mga yan, no? Tinuro sa elementary yan. Now, panghuli, may nabibiling weight tape talaga eh, no? May nabibili na kung saan yung tape mismo nakasulat dito kung ano yung approximate weight na kanya kaagad. Kapag ka weight tape naman yun, ang sinusukat lang nila is yung heart girth lang, hindi na yung haba ng hayop, no? Nakasulat na kaagad dito pagpipilian kung ano sa tingin mo yung hayop ba na chine-check mo ay bulky na bulky, saktong bulkiness lang, or medyo may kapayatan. May tatlong options ka dun sa mga nabibiling tape na ganun. Okay? Ngayon, common kasi ang measuring tape, medida sa bahay, kaya medida na lang ang dinemo ko sa inyo. Karamihan, meron tayong ganito. Hindi lahat sa atin merong nabibiling measuring tape na pang hayop kaagad, pang approximate ng weight, no? At hindi lahat merong weighing scale. Okay? Okay, sana may natutunan kayo. Ngayon, kung gusto niyo matutunan yung kabuuan ng aking cultural management sa pag-aalaga ng kambing, check nyo lang ang description ng video na to. Nandoon ang link para sa video on demand ng aking goat farming seminar. This is JC De Guzman of Alpha Adventures.